What's up mga kind warriors? Ito yung mga dahilan bakit nga ba madalas pinapatawag tayo mga parent dahil sa anak nating may autism o ADHD. Una, yung impulsivity o bigla ang pagkilos. Alam nyo sa mga ADHD, very normal, no? Tulad ng bigla ang pagsigaw, pagtayo, pagtakbo, or pagkuha ng mga bagay or pag-itcha ng gamit, no? Alam nyo, hindi nila sinasadya yan. Nauuna lang kasi yung impulse kaysa isip, kaya nagagawa nila yung mga bagay na yan. Ikalawa, difficulty with emotional regulation, no? Uh, Sila yung mabilis ma-overwhelm, mabilis magalit, mabilis maiyak, no? Kahit maliit na trigger lang, malakas yung or matindi yung reaction na nagagawa nila. Ikatlo, physical aggression, no, or unintentional harm, no. Minsan na napapatulak yung anak natin, no, napapahampas or napapasipa or sa sobrang likot, no, aksidenteng nakakasakit sila. Hindi yan dahil violent sila, pero kung minsan, no, nawawala kasi yung control nila kapag overloaded sila. Ang sumunod, no, yung sensory overload, no, para sa mga autism at ADHD, no. Sometimes nag meltdown sila dahil sa sobrang ingay or sobrang liwanag or matapang na amoy o kaya sobrang dami ng tao. Kaya minsan, no, may meltdown, may walkout, or may kita kayong pagtatakip ng tenga, no? And ikalima, no, yung difficulty on following instructions, no? Hindi agad nagsisimula kahit sinabi ng teacher na start na, no, ng task, or hindi sumasama sa activity, or hindi nagliligpit ng gamit or hindi naglilinis ng gamit, no? Ito ay tinatawag na executive function struggle, no? Hindi yan katigasan ng ulo. Ika-anim, social misunderstanding. Minsan nagmumukhang rude, bossy, or walang pakialam yung anak natin, no? Pero ang totoo niya, no, nahihirapan lang silang makabasa ng social cues. Minsan hindi nila alam kung kailan dapat magsalita o makinig muna, no? Gaya ng nangyari sa Miss Universe, no? Parang hindi pa tapos kasi magsalita yung isang lalaki, no? Si Miss Universe, she keeps on talking. That's why it sounded rude, no? Ikapito, taking things without permission, no? Minsan dahil sa curiosity o impulsivity, no, na gagawa nilang kunin yung mga bagay, no? Hindi to pagnanakaw or hindi to pangaagaw, no? Kadalasan nakakalimutan lang nilang humingi ng permission because of excitement. And ang ikawalo, no, non-participation in class activities, no? Pwedeng ayaw nila sa sports, sa group work, o kaya sa mga noisy activities. Pwedeng dahil to sa anxiety o kagaya na na-mention ko kanina, yung sensory issues, or meron pa, no, yung fear of failure, no, dahil minsan takot na takot silang magkamali. And number 9, no, fixation or hyper focus, no, ayaw nila mag-shift to another task, no, naiinis sila kapag pinuputol yung activity na gusto nila. Parang nabibitin sila, no, nakafocus siya doon, kaya minsan ito yung pang-sampo, no, meltdown, no. Alam nyo, minsan dahil sa mga kadahilanang yan, no, nauuwi sa meltdown ng lahat. And tandaan nyo, ang meltdown ay hindi tantrums, no. Ah, Brain overload to na medyo walang kakayahang i-control ang mga anak natin. Alright? So, I hope sa mga teachers dyan, medyo madagdagan natin yung pangunawa natin. And I hope sa mga magulang, please brief or inform the teachers, no, kung ano yung case ng anak natin para hindi tayo nagtataguan ng katotohanan at napapasel yung teacher natin na hindi niya naman alam kasi na may ganon, no? And nagiging iba yung judgment kasi ng mga nakapaligid or mga kasama niya sa classroom. Alright, so thank you. That's it. Peace.